Magandang hapon sa ating lahat at naritong ulat sa lagi ng panahon ngayong hapon ng Lunes, June 8, 2026. Base nga sa ating latest satellite animation ay patuloy na umiiral itong southwest monsoon o hanging habagat na siyang nagdudulot ng katamtaman hanggang sa kung paminsan-minsan ay malalakas na mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Region, maging dito nga sa may Batanes at Babuyan Islands. Samantalang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay iiral naman yung localized thunderstorms na kung saan matataas nga yung tsansanan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao, kanlurang bahagi ng Visayas at katimugang bahagi ng Luzon. Sa magiging lagay naman ng panahon bukas, asahan nga natin na dahil sa posibleng epekto ng isang frontal system, magiging makulimlim ang kalangitan at kalat-kalat ang mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Samantalang southwest monsoon naman ang siyang magpapaulan sa buong Ilocos Region. At sa lalabing bahagi ng Luzon ay iiral naman ang localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa lawag, bahagyang bumaba dala nga ng mga pag-ulan, aabot lamang ng 26 to 30 degrees Celsius, Metro Manila 26 to 32 degrees Celsius at sa may Legazpi 25 to 34 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon sa buong Palawan, Visayas at Mindanao, asahan din natin yung tsansa ng mga localized thunderstorms. Ngunit huwag isasabolang bahala nga yan dahil nakikitaan natin ng malalakas na mga thunderstorm activity dito sa may Mindanao at kanlurang bahagi ng Visayas maging sa may Palawan. Agwat ang temperatura sa buong Visayas sa abot ng 26 to 33 degrees Celsius samantalang sa Zamboanga, 25 to 35 degrees Celsius at sa may Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas sa gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat nga lang dito sa may maglalayag sa may bahagi ng extreme northern Luzon dahil katamtaman ng pagtaas ng mga pag-alon at aabot ng 1.5 to 3.1 meters. Sa magiging lagay naman ng panahon sa Luzon sa susunod na 3 araw, asahan nga natin sa malaking bahagi ng Luzon, localized thunderstorms lamang yung paghahandaan. Ngunit sa may bahagi naman ng Ilocos Region at Batanes, asahan natin na dahil sa pinagsamang epekto ng southwest monsoon at frontal system, patuloy ngayong mararanasan ng mga pag-ulan dyan hanggang sa Huwebes. At pagsapit ng Biyernes, more on sa Ilocos Region na lang yung uulanin dala ng habagat. Samantalang sa buong Visayas at Mindanao, localized thunderstorms ang iiral. Ngunit paghandaan pa rin natin yung localized thunderstorms lalong-lalo na nga sa mga areas na nabanggit natin kanina. At base nga sa ating tropical cyclone threat potential, meron na naman tayong nakikita na isang posibleng mamuo na low pressure area dito sa may hilagang kanlurang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility at meron nga yung mababa hanggang tamang tsansa na maging isang ganap na bagyo at kikilos pa northeastward o hilagang silangan. By next week, maaari na namang mamuo ang isa na namang low pressure area dito sa may northwestern part uli ng ating Philippine Area of Responsibility at dito naman sa may southeastern part o timog silang bahagi ng ating PAR at maaaring kumilos yan pa northwestward. Bagamat sa ngayon ay mababa naman yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at matagal din yung ating forecast duration kaya mataas din yung ating uncertainty. Kaya naman patuloy nating inaabisuhan yung ating mga kababayan na tumutok sa pag-asa hinggil nga sa mga posibilidad na mamuo ng mga low pressure area o bagyo. At dahil nga sa naganap na pagyanig dito sa may offshore o sa may bandang karagatan ng Sarangani na umabot ng 7.8 magnitude, kanina ng umaga ay nagpalabas ang PHIVOLCS ng tsunami warning dito sa may katimugang bahagi sa mga coastal areas ng Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at Davao Region. At base nga sa kanilang monitoring ay may mga na-record nga na pagtaas ng ating wave na kung saan itong mga pagtaas na yan nagdulot lamang ng mga minor impacts. Kaya naman, as of 3:19 p.m. ay kinansela na nga ang kanilang tsunami warning. Ngunit patuloy pa rin natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan sa maaaring impact na dala ng mga aftershocks. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 6:24 ng hapon at sisikat naman bukas ng alas 5:26 ng umaga.
Manatiling may alam sa lagay ng panahon at bisitahin ang ating mga social media pages sa X, Facebook at YouTube at isearch lamang ang DOST Pag-asa. At para sa mga karagdagang impormasyon ay bisitahin ang ating website pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.